Breaking news po mga kababayan, ako po. Hontiveros kawawang kawawa, naglulupasay, binasag or nabasag ang ilusyon. Pinagtawanan ni BP Sara. Naku po mga kababayan, nananaginip ito ng gising. Ano kayang nangyari kay Hontiveros? Bakit winasak ang pangarap ni BP Sara? Ito po mga kababayan, panoorin po natin kay General Macañas. Magugulat mo kayo dito. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Topacio, binasag ang ilusyon ni Risa. Paano ka mananalo kung kulilat ka pa nga sa Senado? Diretsahang pinuna ni PDP Laban Deputy Spokes Attorney Ferdinand Topacio ang posibilidad na manalo si Risa Hontiveros sa 2028 election. Ikiniit na wala umanong sapat na basihan ang ideyang kaya nitong talunin si VP Sara Duterte sa isang one-on-one na laban. Nako, mga kababayan. Nako, Risa Hontiveros, ano ba talaga? O, check po natin yung, i-check po natin itong sinasabi ni General Macañas. Totoo kaya ito na mayroong balita sa ang balita ngayon? Ito po mga kababayan ko, yari. Ito po, ito pala ang sabi ni Topacio. Yari ito po, yari si Hontiveros. Topacio, binasag. Nako po mga basag na basag nga dito si Risa Hontiveros. Nananaginip ng gising. Binasag lang ang kanyang panaginip. Topacio, binasag ang ilusyon ni Risa. Paano ka mananalo sa one-on-one laban sa napakapopular na kandidato kung ikaw kulilat ka pa sa 12 pagpipilian? Attorney Ferdy Topacio sumabog sa pang-aasar kay Risa Hontiveros. Hala ka, mga kababayan ko. Anong sinasabi ng mga komento dito, mga kababayan ko? Ito po ang sinasabi ng mga komento. Yari na si Risa Hontiveros. Nako po, mga kababayan ko, ito, pinagtatawanan ng mga tao. Risa is in 2020, she's Sara Antidote. Mga kababayan ko, kita niyo yung mga komento. Trililing ba naman in-endorse? Ako po si Trililing, JB De Castro. Si ikatlong takbo niya, nananalo. Yan dahil humingi ng tulong kay BP Sara at pang-11 siya. Kung wala ang endorsement ng BP, baka hindi pa yan nanalo. Hala ka. Main condition ng taktik lang yan. Sila kunwari malakas para di halata sa pamagic ni Garcia. Akala nila di natin basa yung galawan nila. Nako. Ang mangyayari lang mga kababayan, pag itong grupo ni Risa minagic ang Smartmatic ni Garcia, ay yari na sila. Yari si Sara dito. Kaya ang ginagawa ni Trillanes, De Lima, Hontiveros at itong mga kakampi nila na dilawantista ay mind conditioning tactic na itinatanim nila sa isipan ng mga tao na malakas sila. Pero sa katotohanan po mga kababayan, isinusuka sila ng taong bayan. Bakit? Isipin nyo mga kababayan, walang ginawa itong grupo ni Risa Hontiveros para pasamain at i-impeach itong si Sara Duterte. Itong ang si Trillanes, sabi niya, paano o tatakbo sa national election, mayor man o senador? Kung si Sara yung mananalo, alam na this. Ang unang gagawin ni Sara, hahantingin niya ako. Sabi niya mga kababayan, hinulaan ang sariling kapalaran kung si Sara ang mananalo. Kaya itong si Risa nananaginip. Mind conditioning tactic ang ginagawa. Sabi ng mga komento mga kababayan, naku po, napahiya nga ito. Ituloy pa natin dito sa ginagawang reaksyon ni General Macañas.
Sa isang panayam, kwenestyon ni Topacio ang paniniwalang may tsansa si Hontiveros na mas mataas na posisyon batay sa kanyang naging performance sa mga nakaraang halalan. Nako, mga kababayan ko. Di ba pinag-uusapan nila, gusto nilang ilaglag si Mayor, sino ito? Sino itong isang kalaban ni ano si Robredo. Gusto nilang ilaglag ito para si Risa Hontiveros ang maging presidente nila. Itong grupo ng mga dilawan, bangagista. Si Risa ang gagawin nilang kandidato nila. Sabi ng iba mga kababayan, mas malakas pa rin daw itong si Manang Lenny, itong si Nanay Lenny na maging presidente. Tatalunin daw lahat, pati si Sara. Mga kababayan, daydreaming ang mga ito. Ituloy pa natin ito. Sabi ni Topacio, paano ka mananalo sa one-on-one laban sa napakapopular na kandidato kung ikaw kulelat ka pa sa 12 pagpipilian? Yan ang sinasabi natin. Tama nga naman. Ayon kay Topacio, malinaw sa record ni Hontiveros ang limitasyon ng kanyang popularidad. O nakita nyo, mga kababayan, ito nga si BBM, kulelat pinulot sa kangkungan. Ito nga si John Vic Rimulya, balak pa lang tumakbo sa pagka-presidente itong darating na 2028. Sabi niya, alam daw niyang patakbuhin, alam daw niya ang problema, alam daw niya ang sakit ng Pilipinas, alam daw niya paano maging presidente. Alaka, nangarap din si John Vic, mga kababayan. Pero, sabi niya mga kababayan, hindi ako tatakbo. Pag si BBM, hindi ako inendorso. Sabi naman ni Ses Orenya Drilon ng 1PH News, really? Di ka ba nag-iisip, John Vic? Ano ang magiging positibong pananaw mo? Negative rating? Paano kay papanalo ni BBM? Negative rating? Ang baba ng rating niya? Hindi ka ba nag-iisip parang ganun sabi ni John Vic, ay, hindi ako tatakbo. Kung hindi ako i-endorso ni BBM, ala ka, mga kababayan. Ano yun? Negatibo na rating? Mananalo ka? Baka lalong pulutin ka sa kangkungan. Sabi ni Ses Orenya Drilon binasag tuloy yung trip ni John Vic Mayabang ka pala, ako naman. Yari siya ngayon, mga kababayan. So lahat ng mga kalaban ni Sara Duterte pupulutin sa kangkungan sa 2028. Kaya si Risa nananaginip, Hontiveros kawawa. Nabasag ang ilusyon. Ilusyonada, halaka, na maging presidente ng Pilipinas. 2 beses natalo sa senatorial race. Sa ikatlong takbo pa lamang nagsimulang manalo at sa pinakahuling panalo, pumesto pa sa ika-11 sa 12 nga nanalo. Para sa abogado, patunay umano ito na kahit may exposure at suporta mula sa ilang sektor, hindi pa rin sapat ang lakas nito para sa isang pambansang laban sa pagkapangulo. Ani Topacio, kung hirap ng manguna sa Senado, mas lalo raw mahihirapan sa isang direktang labanan sa Malacanang. Lumabas ang pahayag ni Topacio matapos sabihin ni Hontiveros na bukas siyang tumakbo bilang Pangulo o Vice Presidente kung ito ang maging desisyon ng United Opposition. Ayan mga kababayan. Talagang nananaginip ng gising itong si Risa Hontiveros.
Ang baba nga ng rating mo, Risa, nag-iilusyon ka pa na maging presidente. Sabi nga sa mga komento, yari si Risa, nananaginip, gumising ka na sa pagiging ilusyonada mo. Tinawanan lang ni Sara At tignan nyo po yung mga komento mga kababayan. Ito po. Ito po yung mga komento. Ano ba kwalifikasyon ni Hontiveros? Ang kapal naman ng muka, although medyo kuminis dahil sa PhilHealth Fund. Nako po. Sabi ni Arturo Ilaw. Hontiveros, wag ka na lang kumandidatong pagkapangulo. Laban kay BP Inday Sara at siguradong pupulutin ka sa inidoro. Halaka, sabi ni Eduardo Marquez. Hindi na nga manalo yan sa susunod na eleksyon. Sa pagkasenador, sa pagkapangulo pa kaya? Patawa ka ba, Riza? Nananaginip ka ba ng gising? Halaka. Love and peace. Madam Lenny Robredo, kailangan ka pa ng Bicolanya. Sana, maramdaman mo. Kasihan ka nawa ng naglanglang, halaka. Nilalang. General, Macanyas and the Wonders. Lagi imong polo shirt. Okay Wala na talaga. Tama naman yan. Wala na si Hontiveros. Yari na. Talunan yan. Ako po. Dahil dito, lumakas ang spekulasyon na maari siyang itapat kay BP Sara sa 2028, isang senaryong mariing kwestiyon ni Topacio. Okay, so, Attorney Topacio, wala namang basagan ng trip. Huwag mong basagin ang ilusyon ni Risa. Pabayaan mo lang siyang tumakbo. Ayan mga kababayan, basag nga itong trip ni Risa Hontiveros. Mga kababayan ko, naku po, ayan tignan nga natin ang mga komento sa FB. Posible attorney mananalo kung hindi palitan ang head sa Comelec. Nako, Max Nesario Nilas. Huwag magtiwala, maraming paraan para manalo. Kailangan ayusing mabuti ang protocol sa eleksyon. Sabi ni Ani Abila, machines, dapat may sapat na oras para makaboto up to the last voter. Hanapan ng pangalan take so much time, but di pa pag-isipang mabuti para siksikan at pilahan at hanapan. Napaka-disorganized, sabi ni Ani. Yufuyen Beltran, malakas loob nila, lalaban attorney kahit kulilat sila sa survey kasi nandyan si George Garcia na pag-asa nilang manalo. Naku po, Akihiro Mayaki, woman with a delusion. Tama po kayo attorney, ilusyonada talaga itong si Risa Hontiveros. May pag-asa na nasa panig nila ang ombudsman at Sir George Garciano. Ha 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 ha. Yun lang ang natitira nilang pag-asa. Lorena Villanueva Olerte. Naku po mga kababayan. Yan ang sinasabi natin. Hindi pa tayo nakakasiguro, sabi nila. Kasi nga nandiyan pa si George Garcia. Naku po, yari na. Nangarap siyang maging presidente o vice-presidente. Okay na. Karapatan niya yung tumakbo. Kaya lang, on the other hand, mabuti na rin na makita niya ang ma-real talk ba siya? Na number 11 nga siya nung nanalo siya. When was that? Hindi ko na maalala. Na nagpapatulong pa siya sa mga Duterte na pwede ba ikampanya nyo ako sa Mindanao? At tinulungan naman siya ng mga Duterte. Yan ang pagkakaintindi ko. Kaya nga sabi ni BP Sara na walang utang na loob yan. Ilang beses lumapit sa amin sa wakas, nanalo siya. At ngayon, mataas ang lipad. Ayan mga kababayan, i-check nga natin ito mga kababayan, itong si Risa Hontiveros. Risa Hontiveros. To Sara Duterte. Ito po mga kababayan. I-check nga natin ito mga kababayan ko. I-check natin itong sagutan na ito. Third impeachment versus Sara Duterte filed at House. Naku po mga kababayan. Ayan na. Ito po.
Check nga natin, Risa Hontiveros at Sara Duterte impeachment debate. Ito po, mga kababayan. Earlier, Mr. President, Senator Marcoleta said he refuses to speculate on reversal. But the good gentleman's own position is based on his own speculation that the SC will not reverse its decision. A tabling of the motion to dismiss, which is what I will second in a few minutes, Mr. President. O, ayan mga kababayan, dyan po nilang paso ni Marcoleta itong si Risa Hontiveros. Kasi nga, nagmamagaling, wala namang alam mga kababayan. 'Di ba? O ito ang ginawa nila, itong ikatlong impeachment versus Sara Duterte filed at the House. Ito po mga kababayan, i-check natin. Ito po ang Another banat nila. impeachment complaint against Vice President Sara Duterte was filed before the House of Representatives, bringing the total number of petitions submitted against her to 3. Members of the clergy and some members of the Integrated Bar of the Philippines, led by lawyer Armando Licutan, went to the office of House Secretary General Cheloy Garfield on Monday, February 9, to file their 98-page complaint against Duterte. O, kita nyo, kasama pa yung mga sister. 'Di ba? Kasama pa nila yung mga katolikong sister. Kasama ni Dilima na nagdasal pa. Nagdasal daw sa langit. Kanino kaya sila nagdasal mga kababayan? Kanino? Sa Diyos ba o sa kanilang sinasamba na mga kung ano-ano? 'Di ba mga kababayan? BP Sara downplays fresh impeachment. Naku po mga kababayan ko. Yari sila dito. Iba, basura lang ito ng Korte Suprema, 'di ba? Ano masasabi niyo mga kababayan? ML Party List Representative Laila de Lima endorsed their complaint. 6 grounds for impeachment were identified, including the alleged culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust and other high crimes, among others. O, kita nyo mga kababayan, lagi silang confidential fund. Pero dito sa usapin na flood control, napakatahimik nila. At yung impeachment ni BBM ay wala daw substance. Hindi daw nila makitaan na nilabag ni BBM ang konstitusyon. Yung betrayal of public trust, wala daw ito. Mabait daw si BBM. Tindi mga kababayan, ano? Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Kung umabot kayo sa video ito, i-like nyo na, i-share nyo na, at sabihin nyo kung anong masasabi nyo dito sa nag-iilusyon na si Risa Hontiveros na kaya niya daw manalo, kayang talunin daw si Inday sa pagkapangulo. Kung siya ipapalarin, ilalampaso daw si Sara Duterte. So, ibig sabihin mga kababayan, nananaginip talaga itong si Risa Hontiveros. Hanggat nandyan ang Smartmatic at si Garcia daw, mag-ingat-ingat daw. Yan ang sabi ng mga komento ha, mga kababayan. Hindi galing sa akin yan. Kita nyo naman mga kababayan, laos. Yung bagsak sa survey, mananalo ka. Diyos ko po, mga kababayan, patawarin. 'Di ba? Patawarin. Nag-iilusyon talaga ito. Topacio, binasag ang ilusyon ni Risa. Oh. Nangangarap na talunin si Sara. Kulilat ka nga. Paano ka mananalo sa one-on-one labanan sa pinaka-popular na kandidato na si Sara Duterte? Kulilat ka pa nga sa 12 pagpipilian eh. Panglabing isa ka. Ano yun? Nag-iilusyon ka? Kaya mga kababayan, salamat po sa inyo. Ako si The Wonders Philippines. I-like na, i-share na ang ating YouTube channel para po sa mga bago nating upload mauuna po kayong makapanood. Salamat po.